Globalization makes countries more connected and gives Filipinos the chance to work abroad. But being an overseas Filipino worker is never easy. It takes sacrifice, courage, and years of being away from family. I am Kimberly Castillo, and today we will hear the story of a Filipina who worked in South Korea, Hong Kong, and Dubai. She spent many years abroad to support her loved ones, and now we have the opportunity to interview Mrs. Hazel Castillo and learn her experiences as an OFW. Hello, Mom. It's really nice to see you. Thank you for giving your time today. How was your day, Mom? Okay lang. Okay lang. So, how long have you been working abroad, Mom? 22 years. Wow, 22 years. I prepared some questions about your life as an OFW. If you are comfortable with that, Mom. Oh, okay lang. In South Korea, Hong Kong, and Dubai, how would you describe its culture? In Korea, na sila mga Chinese New Year. Ang hatag sa og mga red packets. Unya, sa Chinese, the same. Sa Dubai, kay Ramadan. About kanang maghanda gid ang mga Arabo o pagkaon niya ipanghatag sa ilang mga workers na libre. So, what is your main reason for choosing work abroad? Nagtrabaho man gud ko before diya sa may Mandawi niya, dili man ka support sa pamilya niya, especially nga kuan ka nang na ako'y igsuon nga nag-eskwela niya, akong mama ug papa wala bay trabaho, so naka-decide yun ko nga mo abroad. So, what opportunities has working overseas given you? Kuan dagko magud sila og sweldo, especially in South Korea. Ang minimum ragud sa South Korea nga sweldo nga ordinaryo ra jud naa sa 50,000 pesos. So way back 1999 dako na jud kay na siya og kanang kuan nga sweldo i-compare nimo nga naa nga minimum wage diri sa Pilipinas. What challenges did you experience when you first arrived abroad? Ang pinaka-challenge jud nako while I've been working in Dubai nga akong amo Moroccan, unya wala pa ko atoy 1 year sa ilaha. So nagplano dito sila nga mobakasyon sa Morocco. So nagplano sa dito sila nga dad-on ko. Unya giingnan ko sa akong amo mag-prepare jud kag daghan nga kuan ang Dubai baya kay wala sila winter season. So kuan lang the same ra jud og weather dinhi sa Pilipinas ang Dubai. So sa Morocco pag adto namo bugnaw man day kay sa tanan, naaman day sila snow. So naabot jud ang tan nga gilantan ko dili wala day na ko na-adapt ang kabugnawon sa Morocco ba. Gilantan ko ato mo dito'y pinaka-challenge kay para gid sa experience nako kay nano. Gilantan ko nagkalipong-lipong pa ko maguyod pa ka sa lagi sa akong amo ug ako nga kanang hapoy kay akong lawas unya kanang helper baya ko, so dili jud pwede nga mag-urong ra ka kay helper ka, mutabang sad ka sa helper sad sa iyahang ginikanan nga maatos kusina nga magkuri-kuri sa ka dito tabang kag hiwa-hiwa, so lisod jud kayo di kato gyud mo ay pinaka-worst din ako nga kuan nga nagtrabaho gyapon ko bisan ko og gilantan. Before I ask my next question, let me briefly explain what is globalization. Okay. Because our theme is the life of an overseas Filipino worker in the context of globalization. So it means that countries are more connected through work, travel, and technology, giving Filipinos more chances to work abroad. With that in mind, ma'am, how has globalization affected your work, ma'am? Dako jud kaayo siya og ikatabang sa mga Filipino workers na mo abroad unya kanang mga jobless gani nga dako kay ikatabang nga kanang mo abroad nya naa na dayon sila trabaho unya maka dako sad kay ikatabang sa kanang Pilipinas kay ngano no ang mga remittances sa OFW kay maabot ba gyud og billions. So dako kay siya ikatabang sa economy about sa Pilipinas nga kanang down gani kay sa tanan kay isa baya na ang mga OFW nga heroes karon nga mga generation nga kuan dako kay sila og ikatabang sa ilahang about sa ilang mga remittances. Isa pa sad kanang dili lang kay sa Pilipinas no, each and everyone families nga kuan na suportahan sad nila nga dili na sila magproblema, asa sila palit og bugas, asa sila ipalit og sudan,
asa sila ipabawon sa mga bata, minana, dako jud kayo ikatabang. How has living abroad changed your daily life? Of course, dako sad kaayo og kuan kay syempre sa Pilipinas no wala tay trabaho, dugay ta mo mata. Pabuot lang ta kanos ata mo mata. Kung naa kay sa daily gyud nimo nga wala na trabaho ka mo mata jud ka og sayo, mag-prepare ka og pagkaon, ini ka human jud nimo anang kuan, prepare og pagkaon, manlaba, manlimpyo. As in imo tanan mo na nga dako jud kaayo siya og kuan no, kanang changes sa imong kanang life kay ngano no. Wala ba kay amo. At dito nato kay amo pero at silduhan man kanya. Kung diri ka sa balay, mubuhat ka ka ng mga anak nga manlimpyo, manlaba, magluto. Kung wala sildo. So, mas okay jud amo abroad. How has working overseas affected your family life in the Philippines? Siyempre, ako jud kaayo siya og kanang kuan, affect sa ilahan no kay ngano atong before jud ko nilarga wala pa mi balay. So pag abroad jud na ako, especially jud sa Korea kay tungod sa kadako sa sweldo dito, ako yung goal kay magtigom, as in tigom o kwarta. So naabot sa point nga manawag ko mama, kumusta man akong tinigom mo, ni mauna dako na. O pwede na niya siya sugdan. Mo to nga kabalay jud ni nga ako kani among kuya ang proud jud kay ko nga ako katas as an OFW. So, my last question, Mom. What advice would you give to Filipinos who want to work abroad? Kung dili hugot ang imuhang desisyon, ayaw na lang og abroad. Kay ngano, naa ang tanan sa abroad. Ang mahomesick ka, ang mga tentasyon, labi na gyud sa mga tunay na pamilya, no? Siyempre, kung mahomesick ka, gimingaw ka sa imong mama, gimingaw ka sa imong anak, na kay amigo baron nga mo shoulder to cry on, so namatinta na dayon ka, so magkakuha na dayon mo, mas kung dili gyud hugot inyohang desisyon, ang akong advice ayaw na lang abroad. Pero ang guide, ang imo lang yung buhaton no, mga ka guidance sa Ginoo nga kasi angay nimong buhaton, mangayo ka og kanang Lord tagai ko og kanang signs nga kanang imo bagyong kabubuton nga molarga ko anak, kay kung kabubuton gyud sa Ginoo, walay mga babag sa medical makapasar ka, sa kanang visa mabisahan ka, sa kanang inikuan nimo basta will sa Ginoo, go. Thank you so much, Mom, sa inyong time. Salamat sa Globalization opened opportunities for her to work abroad, stay connected with her family, and learn about different cultures. Her experiences overseas have made her more independent, resilient, and open-minded. In short, globalization shaped her decisions and broadened her perspective of the world. I'm Kimberly Castillo. I learned that globalization connects countries and creates jobs, but it also puts OFWs in challenging situations. Their experiences of adjusting to new cultures and dealing with homesickness made me appreciate their strength even more. I am Franklin Cal. Learning about globalization helped me understand why many Filipinos choose to work abroad. It opens opportunities, but hearing OFW's story made me realize how hard it is to be away from home. Their sacrifices show how much they love their families. I'm Timothy John Alicos. Because of globalization, Filipinos can work abroad. It's not just about earning more. It's about surviving loneliness, pressure, and unfamiliar places. Their determination is something I deeply admire. I'm Vincent Campo. This topic made me see how globalization gives people the chance to work in other countries. OFWs, they don't just earn
They struggle, they adapt, and they push through loneliness. Their experience reminds me to be grateful for everything they do for their families. I'm Russell Mitchell. Understanding globalization helped me see how the world is connected. But it was the OFW experiences that stayed with me. They deal with challenges abroad that many of us don't realize. Their courage and hard work taught me to value their resilience.